Sa paglipas ng panahon, marami akong nakilala at nanligaw sa akin. May mga taong sobrang mayaman, at mayroon ding mga simpleng tao lamang. Ngunit sa lahat ng kanila, pinili ko ang taong mahirap talaga. Dahil ang hangarin ko ay hindi umaman ng mag-isa, kundi umangat kaming dalawa ng magkasama. Sabay na magsusumikap at sabay na aahon mula sa hirap. Marami na rin akong naging kasintahan na pawang mahirap. Ngunit mabubuti ang puso, at sa bawat karanasan ay natutunan ko kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Naaalala ko pa noong panahong nag-aaral pa ako, naranasan kong parang maging prinsesa. Dahil sa dami ng naghihintay sa akin at pumipila lamang upang makapagharana at makapagpakita ng kanilang hangarin. Ngunit ang pinakakapanabik na bahagi ng aking kwento ay nang magkaroon ako ng anak sa Maynila. At doon nagsimula ang aking pagiging single mom, na buong tapang na hinarap ang bawat hamon mag-isa. Hindi rin kinikilala ng ama, at ang ina ng kanyang anak ay kasal na sa ibang lalaki ngayon. Hindi ko man lubusang alam ang tunay nilang kalagayan sa buhay. Sinabi naman niya sa akin na sila ay tunay na mahihirap lamang, at iyon ang lalong nagpatibay sa aking loob. Dahil gusto ko siyang tulungan at sabay tayong umasenso, nagsimula ang lahat noong ika-12 ng Hulyo. Noong kami ay nagsama pa lamang sa pamamagitan ng malayong ugnayan. Siya ay nasa Davao noon na nagtatrabaho at nakatira sa kanyang ina, dahil hiwalay na ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng layo ng distansya at bigat ng kalagayan, hindi ako natakot o umatras. Dahil alam ko na ang tunay na yaman ay wala sa salapi, kundi nasa tapat na pagmamahalan at pangakong sabay tayong aahon. Ano man
hirap na ating pinagdadaan.